Yung pinakamabigat talaga doon, wala naman tayong masyadong problema doon sa ongoing troll attack. Lalo nung mga pseudo news pages na iba-iba yung mga pangalan pero pareho yung design. Syempre, pero yung red line natin sa troll attacks, yung fake news na no? Kasi syempre, yung binabanggit na nila na may binanggit daw ako na yung pong Dolomite Beach Project, dapat hindi na yan pinondohan at ang dapat pinondohan, yung pong mga flood control project. No? So never ho natin yung binanggit kahit kailan. So, 300 million po yung pinag-usapan natin pondo na pwede ginamit sana sa iba pang mga proyekto. Katulad na mas malaking sewage treatment plant. Pag-usapan natin yung sewage, flood control pa rin? Ano yan? DPWH pa rin? Ipapatawag rin ba rito si Mayor Isko Moreno? I'm quite certain we will invite Mayor Isko Moreno to the hearing. Ang binansagang cocaine ng Pilipinas, mga kadonatics, ay naapektuhan na sa pangbabash sa kanya. Paano naman kasi, mga kadonatics, sa dami-daming problema na kinaharap ng bansa natin, especially sa flood control project, ay talaga naman binuksan ang investigasyon patungkol sa Dolomite Beach. Na tingnan nyo naman, mga kadonatics, ang ganda. Ano ang gusto nilang iparating, mga kadonatics? Mas gusto nila yung basura? Ang sabi pa ni Loren Legarda, useless daw. Ano yun? Ang basura hindi useless? Mga kadonatics, makikita mo talaga sa isang politiko kung nag-aamoy basura or mukhang basura, pag ayaw sa mga nangyayaring maganda, mga kadonatics, ay talagang basura itong mga politikong nasa Luzon. Hindi ko nila lahat, pero halos lahat. Ay, nako naman, mga kadonatics. At Attorney Harry Roque, nako, may matinding revelasyon. Eto, mga kadonatics, panoorin natin. Puntahan muna natin si Kokski. Ayan. Galit na galit si Kokski, mga kadonatics. Ipapakulong daw yung mga Mukhang marami yung nambabash sa'yo ngayon sa social media. No? Mukhang may kaugnayan ba ito sa papalapit na investigasyon sa Dolomite Beach Project? Tingin ko naman. Pero siguro bagong lahat, gusto ko sabihin, wala akong Kokski pakialam talaga. kung ano man yung troll attacks. Kahit araw-arawin nyo, kahit oras-oras, minuto kayo maglabas ng troll attacks dito po sa Dolomite Beach Project investigation po na ito, tuloy po yung hearing sa November 17. No, bakit ka nagpapa-interview kung hindi ka nasaktan? Ay nako, Kokey. Pati ako napapatawag na din Kokey, mga kadonatics. Kasi tingnan mo naman, pagkabugok talaga na congressman. Sana masupalpal to ni Kiko Barsaga, no? So, kabahan na kayo. Kung yan yung dahilan bakit po kayo merong mga ongoing troll attacks tingnan mo, mga kadonatics, bakit tayo kabahan? laban sa investigasyon pong ito. Kailan mo ba napansin, Kong Terry, itong mga troll attacks Piklaw, na ito? At ano ba yung mga usually binabanggit laban sa'yo? Well, actually, yung pagsisimula niyan nung natanong yan nung last week, nung nagkaroon ng press briefing sa Kongreso, not on the Dolomite Project, parang nagtatanong lang sila mas doon sa mga goings on, ano na yung mga plano sa ICI, ano yung plano sa SALN, no? At syempre, tinanong na nila ano yung mga susunod pang mga pagdinig. So, nabanggit in passing yung pong Dolomite Beach Project. And syempre, rightfully so, kasi kasama naman po yan dun sa mga itinabi ng mga pagdinig. Nung po nag-focus po tayo sa flood control controversy, sa ilalim po ng pinagsamang TRICOM ng House Infrastructure Committee, na tayo din po yung overall chair. So, I think yun yung pinagsimulan at tuloy-tuloy po siya hanggang sa ngayon. Nakikita ko iba, medyo AI-generated pa, no? And ikaw, medyo patola ka rin, Kong Terry, no? Pinopost mo yung mga pambabash and then you comment on them. Tama ba? Tama yun. Pero actually, Dito siya nasaktan, mga kadonatics. Tingnan nyo, nagbabasa ka ng comment, tapos pinapatulan mo. Nako, hindi ka napipektuhan. Huwag kami. Bugok. yung pinakamabigat talaga doon, wala naman tayong masyadong problema doon sa ongoing troll attacks, no? Lalo nung mga pseudo news pages na iba-iba yung mga pangalan pero pareho yung design. Syempre, pero yung red line natin sa troll attacks, yung fake news na no? Kasi syempre, yung binabanggit na nila na may binanggit daw ako na yung pong Dolomite Beach Project, dapat hindi na yan pinondohan at ang dapat pinondohan, yung pong mga flood control project. No? So never ho natin yung binanggit kahit kailan. So yan po yung in-amplify. Baka nabanggit mo yan. Sa actually, mga kadonatics, yung punot dulo talaga ng investigasyon nito is atakehin lahat ng mga Duterte. Katatay Digong. Talagang linilihis nila ang investigasyon sa flood control. Tingnan nyo, nung
nag-expose na ang lahat mga kadonatics sa flood control, ay talagang dinadamay nila ang flood control ni Tatay Digong, ang Pharmaline ni Tatay Digong, at ito Dolomite ni Tatay Digong, at ang AJK ngayon na bumubuhay na naman ni Tatay Digong. Tignan nyo mga kadonatics, ha? Kaya deserve na deserve yung atake sa kanya. Kulang pa talaga yan. Kulang pa talaga yan. Nila. So nilista natin yung iba't ibang mga pseudo pages, pseudo news pages Basta mo na yan. na nag-amplify at nag-publish po nito. Anong balak mo rito sa mga pseudo news pages na ito? Well, I think coordinated inauthentic behavior po ito, particularly dito po sa fake news, no? Nito pong pagtatali po ng flood control funding sa Dolomite Beach Project, no? Yung pagbabangga sa kanilang dalawa. Pwede mag-coordinate sa Meta tungkol sa bagay po na ito. Para syempre una, ma-take down yung fake news. Pero pangalawa, kung mapakita na meron talaga actual coordinated inauthentic behavior, dapat ma-take down yung mga pages po nito. Hindi How nyo about some, ma-take down legal yan, mga action? bugok. Possible Hindi legal nyo action? ma-take down. Simulan muna natin siguro doon sa meta coordination. No? Kasi tingin ko, mapapansin din naman nila yun eh. Pagka ho talagang paulit-ulit at halos isa po yung tono ng mga content, tingin ko they can actually state na coordinated inauthentic behavior po ito. Kasi of course, you and I know that the problem with this kind of coordinated inauthentic behavior is that your response to whatever that is basically reactive. Kumbaga, miski i-take down yung mga pages na yan, kumalat na, may mga naniwala na. Baka meron ng pagkilos na ginawa yung iba base sa impormasyon na yan. May sinabi ka or wala naman, Ridon, kami naniniwala kami na bungok ka talaga at inaatake mo mga Duterte dahil kalyado mo si BBM, kalyado mo si Romualdez. Yan talaga. Katulad ng binanggit ko naman, Christian, hindi naman tayo naiiyak eh. Dito sa troll attack Iyak ka na ito. nga, oh. So, ibig sabihin, sige lang, hindi, gawin nyo lang. Wala naman ako masyadong pakialam eh. Doon po sa mga binabanggit po nila kasi ang totoo, kailangan naman talaga kong imbestigahan yung Dolomite Beach Project. Kailangan malaman kung Ay nako, ang necessary okay project talaga. po ba ito in the first place? Kasi minimum of 300 million po yung pinag-usapan natin pondo na pwede kong ginamit sana sa iba Sa pang mga proyekto. flood control? Katulad ng mas malaking Flood- sewage treatment plant. Pag-usapan natin yung Sewage, flood control pa rin? Ano yan? DPWH pa rin? Ay talaga naman mga kadonatics, gusto sa ata niya ibalik yung mga basura doon. Dapat siguro itong congressman na itong mga kadonatics, dapat andun din yan sa Manila Bay. Because, basura din naman to eh. Manila Bay rehabilitation, ang nakalagay ho ron, improvement of the water quality of Manila Bay. So, ang question natin doon sa mga defenders po ng Dolomite Beach Project, alin po doon sa paglalatag ng buhangin, yung pong actually merong impact doon po sa improvement ng water quality. Bugo, ilang beses na yan na inastadihan at ina-improve mga kadonatics yung quality level, coliform level mga kadonatics, bumaba na nga, kaya nga may inallowed na mag-swimming dyan nung panahon ni Tatay Digong kasi bumaba yung coliform level. Ngayon, itong buhok na to, parang hindi niya alam ang mga nangyayari mga kadonatics. Satsat ng satsat na wala namang binatbat. Nakakainis talaga mga ganito mga kadonatics, di ba? Please lang, wag niyong tigilang atakihin tong bungok na to. Dito pong Manila Bay. So kaya nga, bahagi po dun sa announcement natin kanina, makausap po yung civil society, mga engineering design firms, ano ba yung mga alternatives na pwede mo sanang pinagamitan nito pong pondo na ito. Kasi hindi na to 300, umabot po ito as high as 500 million eh. So ibig sabihin, mas marami ba tayong nagawang sewage treatment plant? Dito po sa mga sinasabi ng MMDA na mga nabarahang mga outfall, para kumbaga hindi ho talaga nagbabaha doon sa immediate vicinity ng Ermita at Malate. So, these are questions that Flood we will have control to din ask pala. during the course of the hearing. So, abangan na lang ho siguro ng mga Dolomiters ito po nga pagdinig po na ito. Oo, ay talaga abangan namin 'yan. Kaya aabang ka din sa mga haters. Baka worse, baka makita mo sila sa daan. Nako, wag na. So, ang gusto niyo mga kadonatics mangyayari is kanang yun, maintain lang yung basura doon, dapat i-improve lang yung quality level. Paano yun i-improve mga kadonatics? Andun yung mga basura. Ay nako, ay talagang balikog yung pag-iisip ng mga kalyado ni BBM. Balikog talaga. Tapos, eto, umamin na siya mga kadonatics. Sa DPWH pa rin ibigay yung pera na nagastos sa Dolomite Beach. Di ba?
May nabanggit pa nga siya sa flood control din eh. Yung mga nilatag mo, Kang Terry, of course, those are very legitimate questions that need to be answered, of course. Pero with the way this DDS people are behaving, the basic question is, Biklawan to eh. should they fear this investigation? Well, I think Paano? they should kasi syempre Paano kayo matatakot niyan? Ha? Ang di lang namin gusto, nagpo-focus sa something na maganda yung outcome. While ang daming mga nangyayari ngayon, what should we be afraid about mga kadonatics? Wala naman, di ba? Oh, sige. Kung sa tingin nyo may corruption sa Dolomite Beach, di pakulong yung mga engineers, yung sino, DPWH noon or sinong nasa DNR. So, then, patuloy pa rin kami. Wala kami kakatakot, di ba? we will have to know sino talaga yung origin. We're not even talking about kung merong kickback dito at this point, no? Ang gusto lang natin malalaman talaga firstly in that first hearing, yung necessity of the project. Kinailangan ba talaga ito? Kasi dalawang bagay na binabanggit nila eh. Una, yung Supreme Court continuing mandamus. Yung paliwanag nila eh. Sabi nila, hindi, kailangan talaga pondohan to. Kasi nakalagay sa Supreme Court continuing mandamus. Pero alam po ninyo, yung nakalagay sa Supreme Court continuing mandamus talaga, binasa ko isa-isa. Noong umpisa pa lang. Wala huyang Dolomite na yan dun. Di ba? Gusto talaga basura. Improvement of the water quality yung lagi pong pinag-uusapan dun. So, ibig sabihin, yung project na kailangan mong gawin dyan, ano yung project that will improve the water quality? So, ano example dun? Yung paglalatag ng mga mangroves, pangalawa, paglalatag ng mga sewage treatment plants doon sa iba't ibang bahagi ng Manila Bay. Kasi it will actually improve the water quality of Manila Bay. Tapos pangalawa, mangroves. Kailangan nila sagutin, bakit nila pinilit yung Dolomite Beach Project na wala doon sa NEDA Master Plan for Sustainable Development ng Manila Bay. Hindi ba? Yan isa sa mga dahilan bakit tayo may flood control problem today. Di ba? Ano sinasabi ng DPWH ngayon? Nagkasa ng mga flood control projects na wala sa master plan. Or more importantly, walang master plan. Yung ilang mga river basins na pinag-uusapan po natin. So, I think in the same manner, rightfully, pwede yung itanong sa DNR noon at ngayon. O ba't nyo kinasayan? Kung kahit wala po sa Manila Bay Master Plan. Ito yung klase mga tao, mga kadonatics na ayaw ng pagbabago. Ewan ko bakit ba nananalo tong mga ganitong tao, mga kadonatics. Speechless ako kay Kokey, mga kadonatics, promise. Sino yung mga balak niyo ipatawag sa November 17? Ito ding pinklawan na to, kulang yung mga tanong niya. Mga tanong niya na, so anong gawin sa mga basura doon? Dapat ganun yung mga tanong mo, direct. Nako naman. Well, I think at this point, pagpaliwanagin muna natin officially yung pong mga ahensya. So, DNR, DPWH, MMDA, yung DepDev, yung dati pong NEDA, at syempre City of Manila. Gusto natin malaman, under this new administration, pinaninindigan pa rin po ba ng bagong gobyerno yung pong pagpopondo nito pong Dolomite Beach Project? Ipapatawag rin ba rito si Mayor Isko Moreno? Well, pwede yung ipatawag yun. City of Manila will be invited. No? So, gusto natin malaman. Kasi syempre, isa din po siya dun sa mga nag-iikot nitong nakaraang yung pagbabagyo, no? Sa Maynila. Siya yung nagre-report relating dun sa pagbabara ng pong mga estero at yung need ng waste management. So, I'm quite certain we will invite Mayor Isko Moreno to the hearing. What the heck, mga kadonatis? Grabe talaga, di ba? Can you imagine? Ang cause daw sa flooding sa Maynila, mga kadonatics, ay ang Dolomite Beach. Kasi ang gusto nilang mangyayari, mga kadonatics, ang mga sewages doon ay magpapatuloy na exit doon sa Manila Bay. Tapos, at the same time, gusto lang nilang gawin, mga kadonatics, i-improve lang yung quality level. Paano mo ma-improve kung hindi mo babarahan yung mga sewages doon? Kasi ang lumalabas, mga kadonatics, madudumi talaga. Paano mo may improve yung quality level kung hindi mo takpan yung mga sewages at i-divert sa ibang kung saan? Ay nako, mga kadonatics, napakawalang kwenta talagang reasoning ni Ridon Kokey. Yung dating sa DNR Undersecretary, yung dating reporter, sino ba yun? Kasama siya, no? Well, officially, yung DNR po muna na nakaupo ngayon sa kasalukuyang gobyerno yung papaimbitahin po natin. Kasi, syempre, they have the documents that will show what had happened previously and whether or not the current government will stand by
what the previous government, the previous DNR had undertaken relating to the Dolomite Briefing. So, I think yung pong mga previous na mga officials, siguro at a future time, pwede ho natin silang matanong. Pagka hindi ho masagot po at a very high level, policy level, ng current leadership, yung pong mga ahensya pong ito, itong mga bagay. Ay, walang kwentang tao. Ay, dapat deserve mo yung mga nangyayari sa'yo ngayon na bashing. Ito mga Kadonatics, wait, before that, comment down below, anong sa tingin nyo mga Kadonatics? Reaction nyo kay Kokay Gidon, Ridon. Basta mga Don, mga Kadonatics, iba talaga yung ugali niyan. Si Gidon, si Ridon, mga Kokay. Ay, nako. Ito, matinding mensahe at revelasyon ni Atty. Harry Roque. Panoorin natin mga Kadonatics. Si Marcos Jr. kasi, ang sinugal niya is kinakailangan ako ng mga Amerikano dahil nga dun sa pagtitindi ng hidwaan sa panig ng Amerika at ng China. So para kay Marcos Jr., ang number one bad news ay yung pagbubuti sa relasyon ng China at ng Amerika. Dahil pag naging mabuti ang relasyon ng dalawang bansa, bababa yung possibility na kinakailangan ng Amerika ang Pilipinas para sa kanyang gera kung ano man, no, dyan sa issue ng Taiwan. No? Yan naman talagang katotohanan. Gagamitin at gagamitin tayo bilang basa militar para doon sa kanilang mga puwersa na didepensa sa Taiwan. Pero kung maayos ang relasyon ng Amerika at ang China, hindi mangyayari yan, magkakaroon pa ba ng importansya ang Pilipinas kitrap? Siyempre, mawawala na. So ano ngayon ang mangyayari? Wala na talaga importansya yung Pilipinas, mga Kadonatics. Ginagamit lang talaga yan sa EDCA. Apart from that, nothing else. Marcos Jr. Well, kung nakita nyo kung paano siyang parang tupa na nakipag-gate crash at nakipagkamay doon kay President Xi, ganyan ngayon ang lagay ni Marcos Jr. Para siyang basang sisiw ngayon, no? Nang inaasahan niya ay yung suporta ng mga Amerikano na all of a sudden biglang nawala. Kasi mas importante ngayon sa mga Amerikano ang ayusin ng relasyon nila sa China. Alam niyo, ulitin ko po, ang China kasi, yan ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Amerika. Yan ang pinakamalaking bansa na may hawak na dolyares. Kapag nabuisit ang mga China, bibitawan lang nila dolyares, mawawala ng balor ang dolyares. Pangalawa, yan ay ang China ang pinakamalaking merkado ng Amerika and vice versa. Ang Amerika naman ay pinakamalaking merkado rin ng China. So alam natin na yung kanilang buhay ekonomiko ay nakadepende sa isa't isa. So hindi yan para mag-away. So mali talaga yung estima ni Marcos Jr. na sa tingin niya, titindi pa ang hidwaan kesa bubuti. Si Marcos Jr. So ang gusto niyang gawin mga Kadonatics or mangyari ni Bongbong Marcos ay titindi yung hidwaan ng dalawa. Ay nako, kakaiba din mag-isip si BBM, no? Kaya ewan ko mga Kadonatics, unexplainable kung bakit niya nag-gate crash siya that time. Na talaga naman ilang beses pa niyang in-approach si Xi Jinping. Ay nako, kawawang BBM. So yan mga Kadonatics, no? Kakaiba talaga mag-isip ang isang Marcos, mga Kadonatics, at ang mga loyalist. Kumusta kayo? Bakit natahimik kayo ngayon? Sana kayo? Before tayo alis mga Kadonatics, I will leave you with this Bible verse found in Proverbs chapter 16 verse 18. Pride, which cause of destruction, mga Kadonatics, goeth before destruction. Ama talaga mga Kadonatics. Walang distraction kung walang pride. So, and a haughty spirit before a fall. Talaga mga Kadonatics, haughty and pride, they come first before this thing. Thank you so much mga Kadonatics, and please comment down below and babasahin natin yan. Don't forget to subscribe and like this video. Thank you so much. God bless you mga Kadonatics. Bye-bye.